Habang nangingisda ang babae sa ilog, bigla niyang napansin ang isang batang lalaki na palutang-lutang. Dahil sa kanyang kabaitan, agad niyang iniahon ang bata. Anak, bakit ka nasa palanggana? Tulungan mo ako, may gustong pumatay sa akin. Pumatay sa iyo, nakita ng babae ang grupo ng mga nakaitim sa malayo. Dali-dali niyang itinago ang bata sa kailaliman ng kubo. Agad namang humabol ang killer. Tinanong siya kung may nakita siyang batang lalaki na mga 5 taong gulang. Nagkunwari ang babae na wala siyang nakita. Kahit anong pilit ng lalaki, matatag pa ring sinabi ng babae na wala, hanggang napansin ng killer na walang laman ang bangka at nagtatago doon ang bata. Sobrang takot, hindi man lang makagalaw. Kasunod nito, bubuksan na sana ng mga killer ang kubyerta para mag-inspeksyon. Pero nang bahagya pa lang nilang itaas, isang matinding amoy ng isda ang halos samuka sa kanila ng kinain nila kagabi. Kaya naman umalis sila agad. Nang tuluyan ng lumayo ang mga killer, hinailan ng babae ang bata palabas ng kubyerta. Kaya't dali-dali siyang tinanong kung saan ang bahay niya, para ihatid siya pauwi. Hindi ko maalala. Ang sakit ng ulo ko. Pagkatapos, dumilim ang paningin ng bata at nawalan ng malay sa bisig ng babae. Naawa ang babae sa bata, kaya nagpas siyang panatilihin siya sa piling niya. Hindi niya alam na ang kanyang kabutihang loob ay lubusang babago sa kanyang buhay. Yun pala, ang batang lalaki ay ang nawawalang prinsipe. Kasabay nito, ang emperador at emperadress, matapos sugpuin ang rebelyon, ay kasama ang dating emperador sa paghahanap sa prinsipe. Ang dating emperador, dahil hindi makita ang apo, ay nagkasakit at pumanaw. Hindi kalayuan, sa bundok, bitbit ng babae ang bagong huling isda at ang bata, handa nang ibenta sa palengke, sa daan, para habulin ang nalaglag na perlas. Nahulog ang bata sa bangin. Rui Rui. Rui Rui. Buti na lang, nakaligtas ang bata sa pagkahulog. Sakto namang bumagsak sa Emperador Emeritus sa paanan ng bundok. Sa pagbagsak na yun, ang Emperador Emeritus na matagal nang walang malay, biglang nagising. Tinitigan ng Emperador Emeritus ang apong hari na matagal na niyang pinangarap, na may pagtataka sa mukha, pero akala ng bata na nagkagulo siya, kaya't natakot at tumakbo. Kamahalin, kamukha ni Rui Rui ang batang iyon kanina. Nakakatawa naman. Kasi apo siya ng Emperatrice Dowager, hanggang sa kinumpirma mismo ng dating emperador na ang bata nga ang prinsipe. Saka lang natauhan ng lahat at nagmadaling humabol. Pero pagkalapit ng bata sa babae, bigla na lang siyang nawalan ng lakas at nawalan ng malay, nang dalhin ng babae ang bata sa pagamutan. Sabi ng doktor pagkatapos siyang suriin, bumalik ang lumang sugat ng batang lalaki noong hinahabol siya. Dagdag pa ang pagkakabagsak niya na nagdulot ng pamumuo ng dugo sa utak. Kung hindi magagamot agad, baka hindi na siya magising. Pero kung magagamit ang perlas na giniling bilang gamot, baka maibsan ang kanyang kalagayan. Nang marinig ito ng babae, agad niyang inilabas ang natagpuang napakagandang perlas ng bata sa kabibe, ang perlas ng dagat silangan. Akala ko gagaling ako sa sakit ko dahil sa batang may perlas. Pero, ang walang utang na loob na anak ng babae, naamoy ito at lumapit. Noong una, para mapag-aral ang anak niya, nagtrabaho siya araw at gabi. Akala niya, kapag nakapasa ang anak niya at umasenso, magiging maginhawa na ang buhay niya sa pagtanda. Pero hindi niya akalain na para makisama sa mayayaman. Walang awang iniwan ng kanyang ina. Nagpakasal sa pamilya ng Marquis ng Shenbei. Ngayon, narinig niyang babalik na ang prinsipe. Gusto niyang ialay ang perlas para umangat sa pwesto. Ngayon, ang perlas ang kailangan para sagipin ang bata, pero ang utak ng walang utang na loob na yan, puro pag-angat lang sa pwesto. Hindi niya pinakinggan ang kanyang ina. Agad niyang inagaw ang nag-iisang pag-asa. Sa mismong sandaling iyon, lumala ang sakit ng bata. Walang pag-aalinlangan, kinuha ng babae ang sarili niyang dugo, at ipinainom sa bata. Di nagtagal, nagising ang bata, habang ang babae naman ay bumagsak. Hindi inaasahan. Aksidenteng naaktibo ang dugong maharlika sa katawan ng bata, na nagdulot ng pagbabago sa kalangitan, nagkaroon ng kulay ube sa silangan. Namumuong ulap. Kaya naman, ang emperador at emperatrice na matagal nang naghahanap sa prinsipe, ay agad natunton ang kinaroroonan ng bata. Di nagtagal, dumating ang emperador at emperatrice, at nang makita ng bata ang kanyang tunay na mga magulang, sumakit ng husto ang ulo niya, at tuluyan na niyang naalala ang lahat. Naaalala ko na. Ako si Merong Rui. Hindi ba sapat ang amang prinsipe ng malaking pulis? Sagipin niyo po ang lola ko. Magbihis na kayo. Pagkagising ng babae sa palasyo, malalaman niyang ang batang lalaking nailigtas niya ay ang prinsipe pala. Dahil sa pasasalamat ng hari at reyna sa pagliligtas sa kanilang anak, iginagalang siya bilang byuda ng hari, ginantimpalaan ng maraming ginto, pilak, alahas, at bahay, at ginawang prinsipe ng 3 ranggo ang anak niyang walang utang na loob. Reyna, mahal na reyna, ang anak ninyo po ay magiging kahihiyan sa silangang palasyo, para lagi kayong magkasama. Sige na nga, ituring na lang nating pagtupad sa pangarap ng manunulat, na maging matagumpay.
Pero ang unang ginawa ng traidor na nakakuha ng mataas na posisyon, ay ang putulin ng ugnayan sa kanyang inang. Hindi karapat-dapat, sa tingin niya, dahil sa kanyang ina, mahahadlangan lang ang kanyang pag-asenso. Hindi niya alam, na ang lahat ng karangalang ito ay dahil sa kanyang ina. Ayokong pumunta ang babae sa imbitasyon ni Xiaoxi ng North Marquee. Kara-rating ko lang sa mansyon. Pinahiya na ako agad ng anak ko at manugang. Sabi pa ng manugang ko, nakikipamuhay lang daw ako, para makakuha ng pakinabang. Bakit mo ako pinatawag, Wen Yuan? Nang biglang dumating ang eunuko. Hindi lang dala ang utos na itaas sa pwesto ang anak ko. Binigyan pa ako ng 100 ektaryang lupa. Biglang yaman dahil sa 2 gintong barya. Labis silang natuwa. Lalo pang lumala ang manugang na babae. Ininsulto ang babae na isa raw siyang dukhang may pasanin. Agad namang nagpaliwanag ang babae. Ang batang lalaking iniligtas niya noon ay ang prinsipe ng kaharian. Ngunit walang isa man sa kanila ang naniwala. Natatakot silang pag-usapan ng babae. Kapag kumalat ang balita tungkol sa dugong Maharlika, madadami ang sarili nilang walang utang na loob na anak. Kaya agad nilang inilabas ang nakahanda ng kasulatan ng pagtitiwalag para tuluyan siyang itakwil. Habang pinagmamasdan ang pagiging sikim at mapagmataas ng kanyang pamilya, dagat ng babae ang kanyang daliri habang lumuluha, at naglagay ng kanyang tatak sa kasulatan ng pagtitiwalag. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin tumigil ang mga tao sa mansyon. Inakusahan pa siyang pumasok ng walang pahintulot, at iniutos na hampasin ang babae ng 20 beses at ipatapon. Pero nang pilit nilang pinapaluhod ang babae, ang klasikong bigay ng emperador, sa mansyon ay biglang hinati sa 2 ng kidlat. Nagulat ang lahat. Anong nangyayari? Ito'y klasikong bigay pa ng emperador. Paano biglang nahulog? Nakita ko, kanina, pagkaluhod niya, isang kidlat ang tumama at bumagsak ang plate. Isa ba siyang napakahalagang tao, na hindi kayang tanggapin ang bigay ng emperador, ang kanyang pagluhod? Ang manugang na walang kamalay-malay sa kapahamakan, sinampal pa ng malakas ang babae. Nang makita ito ni Zheng Beihao, nag-alala na kumalat ang balita tungkol sa nasirang plate. Sinubukan niyang iligtas ang manugang, kaya't sinubukan niyang isisi sa babae ang pagsira, sa klasikong bigay ng emperador, para ipapugot ang ulo. Sandaling nagatubili ang anak ng babae, pero hindi rin naman siya tuluyang pumihil. Nang araw na iyon, maraming taong bayan ang nanghinayang sa babae. Hindi nila alam, narinig pala ito ng dumaraang prinsipe. Magtatanong lang po, kaninong ulo ang pupugutan ni Lord Shenbei? Yung nagtitinda po ng isda, si Jiang Kaiting, Lola. Nalaman na malapit ng pugutan si Lola Huang. Agad-agad na nagtungo ang prinsipe sa mansyon ng Marquis ng Shenbei. Sa mga sandaling iyon, ang babae ng mansyon ay dinala na sa bitayan. Ang kanyang walang utang na loob na anak, manugang, at si Marquis ng Zhengbei, at iba pa, ay hindi pa alam, na malapit na silang magbayad ng mahal, para sa kanilang mga ginawa. Bitawan niyo ako.